may tanong ko lang, wala bang ibang tumulong sa inyo dito, te? Wala. Ay, pag wala, gabi, may bugas. Ay, kung tabang, tas linga. Ay, wala kayong bugas kagabi. Paano yung kain ng mga bata? Sardinas, Dara. bar, powder, simpa, Oo. Kaduha. kaduha. Tapos, Shampoo. ito shoulder, Kung ano yan, mga na yung gamit. Oh. sukar, Belblan. Nescafe Queen, Na Bear Brand, asin bitsin. Tulo, suka, Na. asin, ogit. Magandang tanghali po. So, muli nating balikan yung pamilya po na vlog natin kahapon na yun nga, yung dating asawa niya ay sinunog po ng kanyang amo. So ngayon, may ibigay po tayo kahit paunti-unti basta meron para matulungan din natin sila. So malaking tulong din to para sa kanila. Maraming salamat kay Ate Elizabeth Hansen from Denmark, Europe. So sana support niyo po Ate Elizabeth Hansen. So ngayon puntahan natin uli, no, kasi para mapansin po ng mga netizen o sponsor para matulungan din. So ngayon bibili tayo dito ng mga noodles dito. Kasi kahapon nabigyan na natin ng bigas. So ngayon ito follow natin yung mga groceries nila. So let's go, mamili tayo. So bali 1.8 po itong ano natin, 1.8 mahigit. Yan mga noodles, ayan, yung mga kailangan niya sa kusina binibili natin. Tsaka may dala naman tayong bigas kahapon. Ayan. 3 dosina. Napa dito tayo. Napa. Ayan. Ayan, may itlog din tayo. Ay, may itlog din tayo. Itlog, kita itlog. Ayan. So nagbili din tayo ng isang tring itlog. So ayan. Yan yung ibigay natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isang dosina. So ayan. Din, may ano pa doon. May mga asin, bitsin pa doon. May powder pa doon ng sabon. May gatas na rin guys. So nag-ano din kong gatas ito. Para. Ayan. May gatas na rin. May sabon. May sabon pa doon. May 1.8 ito lahat ng ano. Ayan. Direto mo yung So dito na kami namili sa ano, sa looban. Ayan. Ayan. Ayaw mo kaulaw sa sayaw. So yan, lagay mo dyan. Ano pang kulang dyan? Asin. Asin bitsin. Oh. Check, sir. Dapat ikaw mag-check Oh. ako ang magkuhan. Oh, sitis ate sulod. Oh, circle. Ayun na tayo Ah. nalikuan. Oh. Timekeeper. Kung dili, i-check. Oh. Number 1 una, unsa na? 1 dozen. Ala. Ayan na. Itlog. Naa. Oh, check. Milstog. Wala na. Ay, pila-pila. Pouch. Di boleh kabasa din eh. Wa na mikos-mikos din eh. Nara tuyo. Noodles. Ano ka? Nara. Wala. Sardinas. Nara. Bar. Powder. Simpa. Oh. Kaduha. Kaduha. Tapos, Shampoo. ito shoulder. Kung ano yan, mga na yung gamit. Oh. Sukar. Belblan. Nescafe Queen. Naa. Bear Brand. Asin bitsin. Tulo, suka. Wala na. Asin, ogit, chin. Oh. Gara. Okay. Oh. File na, file. Gusto na ito te? Ay, ipadala tong listahan kay Ano eh? para. Oh, bali pila na te 1,000. 800. Oh. One. Diri daw siminto no. Dito ka sulod. Basig ipon ang itlog po na ipon. 1,800 ay sama 1,876 plus 25 na bitsin of cheese. Asin. 1,911. Oh. Wala may. Konti, puro man eh. Pinatol. Napura mag ano ko na plus 1,911. Oh. Oh.
Muna na ito na yung lahat guys. So 1911 po lahat. Kung mag-repacking, hindi kayo sa... Basit ang itlog ay mo i-repack ay. Ang para safety ang itlog, una ginato sa lalo. Oh, para mga dugmok. Ugay na ito ng mga dilata. Sunod ng pitsaw. Koy, usa man koy. Koy. Medyo nakamrasya-grasya kita man na. Medyo, wala nga nakita ang gining mga anak mo. Grabe nga ni kadaghan. Abuso na no. Kompleto. Ang nga ni sabon, may sudan, may sabon. Oh, mangayo ka anak koy. Sabi yung kapon pa. I-shout out ang taga SYM do. Nga dugay kayo. Uy, shout out mo sa taga Euro de ano. Tawagin na daw may baliho. Dangan ninyo, idugidugay mo yung mga manana. Ang yung manager. Manager, mag-injil ay. Tani, uy. Masa may regalo mo Ma'am Angel? Kana? Nangita ba mo og motor? Unya kulang inyong mga budget? Don't you worry! Ano na kita, Euro motorcycle. Wala nga galing ko pagod ko. Wala nga galing Di, mag-promote mo gud tayo og motor. Ano? Ayaw kinira una. Iuna ng itlog te. Yun na, may itlog. Ano nabuin? Wala. Dante, kay mo pe, tabangan, kay magpahawa na noon. Ayan. Unahon gyud ko antay. Ikaw te, unsay kasulti mo anite nga kasilingan magin mo na te. Moro jud ang kasulti. Luoy ka sila. Luoy gid kaayo sila sa kuan. Nila panginaburon kay walay trabaho yung bana. Alo, uy. Unya na pa gagmay ng mga bata. Dili na na ubo kay wala mo. Ay, sus, pwede Ay, rin, hindi madugmok. mala- Ay, kaya sa iba pa mo, Ay, na, kaya di. maho. Ilaw man kay manimaho. Yan, isang blessing po galing po sa ating Good Samaritan na sponsor. Pakisuportahan po ang channel ni Elizabeth Hansen from Denmark, Europe. So, may channel po siya. So, please subscribe po. So, ito, 1911 po ang nabayaran natin. Ayan, may sukli pa tayo na 90. Magkano sukli? 89. Nagkaipit-ipit namang manana. Ang itlog lang sa bulsa. Ay, Ah, ay, kaya ni Kansilyo? sila. Ha? Gawa pa sila. Sila. Pwede mo uban? Bato na eh. Ah, Pwede? Pwede kayo. Oh, bigot. Ay lang bitaw. Kami rasa. so yan, ihatid na po. Ihatid na natin yung ano. Ihatid na natin yung mga grocery ni ate. Yan. Ihatid na natin para may ano sila. Pangkusina tanan. Dito kasi daan eh. Doon kasi yung bahay nila oh. Ayan. So maraming salamat sa mga blessing. So yun yung bahay po nila oh, na bulok na talaga. Ayan oh. Pangayo dong. Ayo. Dayon. Ayo. Maadjong hapon. Hitaw na sulodong. Ay pa ko na kibaw. Pilisi sa kay makita ano. Ibutas sa kaos ano. Des. Ibutas sa di adapin. So yan, pinabihis ko muna yung bata guys kasi nakahubad eh. So yan na po yung bahay nila oh. Tapos yung dala natin nandito na. So ano natin si ate. Ate. Nabihisan natin? Okay na? Ate. Kasi pagpapasok tayo sa loob guys, ang bata kasi bawal kasi. Walang damit. Yan, pwede na musulad. Oh. Asa mo ka? Oh, lingkod sa atin, lingkod sa. Yan, nakoy dalang grasya para sa inyo ha. Lingkod sa atin. Yan si ate. Sa may sudan nyo kanina.
Tinapas sa... Tila pa? Ano mo, nagpalit ka? naman ko yung gamayng kwarta, gipalit na yun. Hindi man sa kautang, kaya natamang kayo utang. Pila di utang di mo di ay? 1 to 6. Asa mo ka nag-utang? Ang tindahan diri ay Gabi nihangyo ko sa kong mga sponsor na yun nga kasi gahapon bigas pa man yun ibigay ko. So ngayon may dala akong grocery para sa iyo. So sana makatulong to sa inyo, no. Yung video na ginawa natin kahapon, ang dami pong naawa. Yun nga lang ay ang iba, ang advice nila ay tama na yung anak. No, tama na yung anak kasi sobrang hirap ng buhay, ate. Tulad nito, yung asawa ko nga, sabi niya, baka bilihan muna ng trapal. Hindi ko rin alam. Kung bibili tayo ng trapal, bibili lang tayo ng yero. Pero ano bang gusto mo? Bagong bahay? Yun sa ano po. Pero gusto ko sana talaga umuwi sa Cagayan. Gusto mo umuwi? Doon na lang ako. Yung final decision mo, kasi malay mo may mag-donate para sa inyo. Kung uuwi ka ng Cagayan, saan ka titira? Anong plano mo? Yung decision mo talaga. Kasi para maano natin. Kaya man talaga gusto. Ang dami kasi nag-comment na kilala ka daw sa Maki. Kaya nga, nabasa ko nga sa comment. Kilala lang kasi dati ako, natakot ako sir, baka makita ni Busing yung video. Wala kaya kasi ma-reaction ni Capitol po ba. Pero walang problemahin kasi haharapin naman ng asawa ko daw yung nasa Manila kasi meron naman talagang ebidensya din siya. May ebidensya kayo? Ebidensya din siya. Ang ebidensya ko na wala kasi yun. Pero pwede yun ipahukay yung yung ipa-autopsy. Malaking proseso na kung malay mo may madiscover yung video na makarating kay Rapitol po, sana sa lahat pong makapanood dito, sana i-share. Kasi isama talaga yun. Ano bang gusto mo nangyari, te? Mabigyan ng hustisya para sa asawa ko kasi hindi ko kasi nagawa yan dati kasi wala talagang tutulong sa akin. Pero kung in case mangyari yun, sir, kahit wala ko ebidensya, pero kaya naman yun pa-autopsy yung autopsy. buto niya doon. Natakot ako, baka maunahan kasi ako ni Busing sa pag makita niya yung video, sir, tapos baka ipahukay niya yun, itapon ng buto, baka kasi magaling kasi yun, sir. Kaya niya takpan Siyempre, yung libing ng asawa mo, pabantayan mo kung sino yung makontak mo doon. Kapatid ko nandoon, pero buntis kasi yun, hindi yung basta. Hindi, kung habang maaga pa, kasi itong video na to, kasi kakalat ito di ba? So, para sa akin naman din, mas okay naman din na mailabas mo yung ano mo sa loob mo, kung ano yung nasa loob mo para ma-actionan, may makashare sa video. Sana i-share ng mga tao para ma-discover ni Rapitol po. Gusto ko sana mangyari yan, sir, para wala na siyang matapakan ng tao kasi yung kasama ng asawa kong pinatay, yung kawawa ngayon si Leo, alam mo, wala siya nagtatrabaho pero walang sahod na sa Balimasag siya, yung bagong resort na nakuha ng Busing. Tumatawag yun sa akin, wala nga siyang makain kasi hindi sinulduhan. Marami naman mag-witness, sir, kasi sa mga kasamahan ng asawa ko, hindi sila talaga makapaniwala na bakit ganun ang nangyari sa asawa ko kasi mabait yun. Hindi nga sila makapaniwala pero alam nila kung sino si Busing. May mga guardian na mga alam na sir. Oo. Natakot niya ako baka sabi nga ng asawa ko sa Manila. Okay, yun nga kinutakot niya kasi may nakakilala sa akin taga Impasugong. Yung nakakilala sa akin, nandun din yung hardware ni Busing Olivar. Kaya nga, wag ka munang umuwi doon. Kasi kung uuwi ka doon, baka dito sir, alam niya kasi dito pag dito naman, marami naman tao dito sa paligid ninyo. Pag pumunta sa dito, iba na yung pakay niya.
Eh ngayon, ay naumpisahan na natin tong video. Yun nga, kasi ginawa ko tong video, ate, para matulungan kayo. Hindi ibig sabihin na ginawa ko tong video na to para may maipit na isang tao. Gusto ko lang gawin tong video na to para matulungan ka. O, di ba? So, ang magandang advice ko sa iyo ay huwag ka munang umuwi. Kasi kung uuwi ka doon, parang naghatid ka na lang doon sa ano mo doon. Huwag ka munang umuwi. Kasi, alam mo na, may nangyari na sa asawa mo, sinunog. Huwag ka munang umuwi. Gusto mo ba mangyari din sa'yo? O, di ba? So, dito ka muna. Kasi, total, naumpisahan na kitang hatiran ng tulong. So, di natin alam. May mag-chat sa akin na tulungan ka. Bigyan ka ng kabuhayan. So, para mag-umpisa kayo uli, mag-asawa. So, basta yung advice ko sa'yo, wag ka munang mag-uwi doon. Dito ka lang muna. Habang andito pa kami sa lugar na to. Kasi nung asawa ko, yung kapan niya, baka daw punta na ko dito. Ay. Natatakot siya kasi alam niya kasi kung sino si Bossing kasi doon din kasi galing nagtatakot. Ay, kung magpunta siya dito, alam na yung intention niya. Mas lalo siyang Punta yun dito, sir. Siya yung contractor ng Dol dati. dito. Pero hindi siya basta makapasok dito kasi pinagtaan din yun ni Papa niya. Kasi nga mag-encuentro na dati kaya umalis siya doon dahil nga meron siyang meron siyang ibili siya kung ano mangyari, mapunta man lang na kay Rapid Tulfo. Ano na lang, ganito na lang gawin ng asawa mo habang nasa Maynila siya. Hindi ko man din kayo pabayaan dito. Habang nasa Maynila yung asawa mo, baka pwede siyang pipila kay Tulfo para sa'yo, para ng hustisya yung asawa mo. Kasi pag hindi yan masikaso, talagang wala nang pag-asang makakuha ka ng hustisya. Daw maunahan ako ni Bossing sa sir, yung pangkain yung TV niya, tapos itapon yung buto. Meron naman din ebidensya yung papa ng yung Papa nito. opo. Bakit yung papa nito may alam ba sa nangyari? May alam din po. Baka makita ni Bossing. Kasi meron din yan kasi siyang Kasi may nagko-comment kasi doon sa video na hala, kilala ko yan si ate, nagtrabaho yan dito dati. Dati ako doon nagtatrabaho ng gasoline kasi yung asawa ko driver din yung Bossing Olivar. Kasi yung video na ginawa natin kahapon, malaking tulong din yun kasi malay mo may makarating kay Rapi Tulfo. So, makakuha ka ng hustisya para sa asawa mo, sa papa nito. Katulad ngayon, sobrang hirap ng buhay ninyo. Yung matutumbasan ng kahit ano sa kami mga kabata. Walang ibuhat. Katawan pa niya na ihayos. Tapos nilibing yung asawa mo, hindi ka nakadalo, nakapunta. Yung tinatakot nga ako pumunta baka hindi nga ako pinapunta ng mga kapatid ko doon sa military. Bakit daw? Katakot nga sila baka daw anuin ako ni Bossing kasi nga si Bossing may spy kasi siya nung paghaya sa simbahan sa lawas. Duda may ko si Bossing manggod ang nagtitira sa simbahan kay wa may lain. Isa-isa mo daw ate, bakit lagi mo nababanggit na yung amo ng asawa mo ang yumari doon sa asawa mo? Bakit may alitan ba sila? Yung asawa ko, sir? Oh. Wala naman. Ang alam ko lang, sir, nung inutusan siya ni Bossing papuntang ba yan? Garay sa parang Manolo. Pilay utang anin nila sa inyo ate? 150, no? Ito na mo bayad? Ito yung may-ari ng tindahan, no? Pilay utang? Pilay utang ate? Ay, naulo-ulo. Pilay utang. 1.5 sa tindahan. Hilang baka may darating na grasya. So, ang sukle. Oh. So, okay lang yan, te. Kung ano yung nasa loob mo na ilabas mo, di ba sabi mo may ebidensya ka, so ipaglaban mo yan kasi malay mo in case na, sir, kasi natapon ko na yung yung cellphone nandun lahat
Tapos ano, kung halimbawa man lang, pwede yun pahukay yung ano. No. Ano ba yung pagkasunog ng asawa mo, ate? Hindi ba siya May ano yun sir, ano, suko? Imbestigahan? tingnan ko dito yung ano. Sabi kasi ni Bossing, sabi ko doon sa police station sa Manolo, sir. Tinanong nila ako kung doon, wag kayo maingay dito. Tinanong nila ako kung ano sa yung decision niyo ma'am, ipa-autopsy ba natin yung asawa mo. Oh. Binababagan kasi ako din nung salitang yung bayaw ko. Natakot kasi pumunta kami sa quarry na hindi naman kay Bossing kasi yun baka daw kami doon. Oh. Kaya yung bayaw ko natakot siya. Pero naduda na gid ang bayaw ko sir nga meron talagang milagro nangyari ba. Oh. Tapos nahirapan ako mag-isip nung nasa police station ako. Kasi nga parang blind sila sir ba na na tinanong ko nga bakit hindi ba ito pina-imbestigahan or saka sabi nila tapos na daw. Oh. Pero wala silang pinakita sa akin na ganun nga tapos na inimbestigahan saka sinuko. Oh. Yun din ang sabi ng fire station, sir. Ano ba sabi ng pulis? 'Di ba? Siyempre may pulis. Anong sabi ng pulis? Anong dahilan? Bakit sinunog? O ano bang may nakita ba silang hindi na sinabing ganun, sir. Wala nang salitang mahaba, sir. Maiksi lang, yun lang. Hindi ka ba nag sa pulis ipaalakan yung kaso? Hindi ko na inano kasi nga tinanong nila kung ipa-autopsy ko ba daw, sir. Tapos nag-isip nga ako kung paano kasi kung ipa-autopsy ko, sabi nila tutulungan daw nila ako. Oh. Pero nahirapan ako, sir, kasi nga malapit sa akin si Bossing, natakot na ako. Ano ba yung tao na yan? Ma-influensya o sa ba Sir, sa gobyerno ba siya o hindi ko nga alam kasi hawak daw kasi niyang bukid nun eh. Yun naman ang sabi ng mga kasamahan ng asawa ko sila. Kilala kasi nila si Bossing kasi 20 years na kasi sila ni Bossing. ilang taon ba yung asawa mo ate nagtrabaho sa kanya? Sir? Ilang taon na ba yun? 42, 43 ka. 46 naman siya nung nawala siya. Kasi kung yung mga nag-imbestiga sa sa asawa mo, kung totoo yung mga pulis nag-imbestiga, maano talaga nila yan kung ano nangyari. Kung ang problema dyan, kung may mga connection, Meron na talaga, sir. walang mangyari doon. Hindi ka makakuha ng hustisya. Yun nga ang ginano ko, sir. Ito, pwede ka manawagan ni Rapi Tulfo. Baka malay mo, mairating kay Rapi Tulfo itong video na to. Marami makashare. Ano sabihin mo? Magsalita ka dyan. Sabihin mo kay Rapi Tulfo. Sir Rapi Tulfo, Sir Idol, magandang hapon po. Sana po makita niyo po yung video ko. Gusto ko bigyan ng hustisyang pagkamatay ng asawa ko. Kasi hanggang ngayon hindi pa siya nabigyan ng hustisya eh. Kung sino ba ang pumatay sa kanya o ano bang dahilan bakit siya pinatay. Wala namang kasalanan yun. Mabait kasi yun sa Rapi Tulfo. Sabihin mo kung ano yung klaseng pagkapatay. Yung March 19, 2022, tumawag sa akin si Bossing ng madaling araw, 1:30. Na sinabi niya sa akin na patay na si Rami Richel kasama sa dump truck pagkasunog. Pero paano nangyari yun, sir? Hindi naman yun na umiinom ng marami. Sabi niya, kung hindi dahil sa asawa mo, hindi madadamage yung dump truck daw niya, sir. Mas mahalaga pa yung dump truck kaysa tao. Hindi dahil sa asawa ko. Kasi daw umiinom. Sabi ko, hindi naman ganun umiinom yung asawa ko. Kunti lang man umiinom yun. Tsaka may isipan naman yun. Kung malasing man o hindi. Umuwi yun sa dump truck. Matutulog yun sa backseat, sir. Hindi yun sa front seat siya matutulog sa driver side. Basta mo tote gusto ka mahustisyan imong bana. Gusto ko daw kung ba nakaroon na tagaan ni justisya. Kaya bisad ang bana na ko nga tapan ng bahay karon. Pinapadam ko mga siya. Itong sirahan nila. Anak biya siya sa akong dami ko nga kuwan daw ko no sir kung kailangan pa daw na ako ng justisya na hindi daw na ako kaya si Bossing kasi isa siyang malaking ahas na maraming pera.
sinako ang pera tapos padaming ako ng Sa lahat pong makapanood nito, humingi po akong tulong sa inyo na i-share po ninyo, itag nyo po sa Rappi Tulfo in Action para matulungan natin si ate. Itong video na to, episode 2 po ito. So sana ma-actionan po kasi 2022 lang no nangyari. Opo, March 22 19. years pa lang. Opo, Sus, bago pa. bago pa po eh. So ibig sabihin yung bangkay ng asawa mo ay presko pa. Inano ko po sa Bombo Radio sa kuwan eh, tinanong sana yung asawa mo. Di po, nilibing siya ng ano sir, Sabado, tapos pumunta ako ng Bombo Radio Lunes kasi sarado kasi siya. Mm. Di tinanong niya, saan yung bangka na sabi ko, inilibing na po sir. Bakit mo inilibing? Unang-una, sa ginawa ng busing mo, wala siyang permit. Unang-una, walang complainant. Bakit niya ginalaw yung asawa mo doon sa pagkasunog? Dapat ang suko mismo pumunta doon, mag-imbestiga. Tapos sino nagpalibing nun? Ano sir, si Busing Oliver, ano sir, namatay siya ng Bernice ng March 19 kadlaw sir. Tapos sabi niya sir, gusto nila ilibing din agad sir, nga wala pa nga ako. Ay, Oh, pero hindi ka talaga nakadalo sa paglibing. hindi talaga, tapos gusto nila ilibing agad. Tapos ako, nagtrabaho pa ako sa Valencia sir, sa kasambahay ako sir. Tapos yung asawa ng kapatid ng asawa ko, sila ang kausap ni Busing na gusto daw ilibing agad para hindi mabaho kasi nasunog daw, bawal daw yun, sabi pa sir sa lawas. Sinalubong na ako pagdating sa lawas sir, sinalubong ako na hindi na yan mabalsamar ang asawa mo kasi wala na yung mga ugat daw. Mm. Laon pa sa balsamar lawas sir kasi kaibigan naman ni Busing yung lawas sir, sa kanila din naman yun. Yung Balmer. Oh, kaibigan nila yun, kasosyo nila yun sir. Tapos sinabihan ako na hindi na daw pwede ipabalsamar. Gusto pwede ipabalsamar sir. O, wala na talaga sir, kawawa yung asawa. Sino naggumastos doon paglibing? Si amo ng asawa mo? Si Oliver tanan sir. Wala ba talagang ibang tumulong sa'yo nung Wala time talaga, na sir. nangyari? Pumunta ako kay Rocky nga, congressman mo nga Rocky, taga Valencia. Busy sila talaga sir kasi eleksyon yun sir. Busy sila. Hindi nga ako lumapit sa Tapos yung mga relatives ng asawa mo, yung mga kamag-anak niya, hindi ba sila... Wala silang sir, pinabayaan nila ako kaya wala akong lakas loob na lumaban kasi nga ako lang nag-iisa tapos wala pa akong pera. Paano ako lumaban? Kaya ako tapakan ni Busing. Oh. Sa paghaya pa lang sa akong bana sir, imanmanan namin ni Busing kung unsa gid ni kwartahan ba mi dili. Pantutukan ba yan? Tapos na siya CI dito sa mga dili ko kalihok ba ya sir kung asa ba ko ato ba kog bilyon ba sir nga kuan nangutana ko dito kung sir kana bang nasunog nga tao sir pwede pa ba na mabalsamar niingon ba atong bilyon ba sir nga pwede gawaan ng paraan pero bakit sinabi sa lawa sir na hindi na daw kasi wala na daw ugat pero ang asawa ko sir buo pa hindi pa yun buo pa siya pagkasunog ba Asa ba nasunog talaga niya? Asa ba ang lahat talaga sunog lahat, pero buo pa siya, wala nang food, wala. itim May na siya? nga ako na sa TikTok search ko pa pero matagal pa yun. Nasa Facebook ko. Kawawa, makita mo talaga sa kawawa. Asa, nakatuwid lang siya o... Nakahiga siya sir na ganun sir ba? Nakaganyan yung, parang aso nga sir. Ano bang klaseng pagkasunog ng sasakyan, te? Yun nga hindi ko alam sir, kasi nung nagtrabaho ko sir, tapos binalita sa akin ni Bossing nga nasunog asawa mo. Tapos, punta ako sa police station sa Valencia. Sabi niya, doon ko daw sa Manoliano kasi doon nga nangyari. Tapos, alaman ko pagdating sa first station, sir, bakit alam nila na ako ang asawa sa namatayan? Ikaw ba yung asawa sa namatayan? Sinalubong din nila ako agad. Bakit alam nila, sir? Na hindi nga ako nagsabi nga pupunta ako sa Manolo kasi pupuntahan ko talaga yung CCTV sa quarry ng amo ko. Kasi hindi nga ako makapaniwala nga bakit... May CCTV pala? May CCTV doon, sir. Nilagyan nga ni Bossing CCTV doon sa quarry, sir. Tapos, hindi ka nakakuha ng video doon? May video pero hindi kompleto, sir. Kasi nga, tinatanong ko yung mga tao doon kung ano ba yung oras. Wala silang tarong nga oras na binigay. Mga alas 10 ko nung itabo. Mas maybe alas 11 lang ba na. Pero alam ko sila lang yun talaga ang tumira sa asawa ko. Taga doon lang. Kaibigan pa gina. Wala bang ibang nakakita sa nangyari?
Ang sabi ng taga meron talaga daw video pero baka natakot yung tao na yun na ano. May video na May video nga po, video talagang ano. ayaw lang ipalabas dahil takot. Kung makita mo lang yung video talaga sir, yung tao na buhos. Ay yung tsaka na nila binuhusan yung dump truck sir nga sunog na ba. Kung tutuusin, meron ba ya ano, rodo din dito sa gilid pero ang ginawa nila parang tinapos lang nila nga masunog yung asawa ko tapos tsaka sila tumawag ng fire station. Imposible lagi kayo sir. Imposible. Posible kayo Tapos buhos ng buhos ka raw. At sabi pa ni Sir Oliver sa akin nga ano daw na kasalanan ng asawa mo kung hindi daw dahil sa kanya. Bakit naman sir kasalanan ng asawa ko? Hindi nga umandar yung dump truck eh. Tapos ano daw kaya daw kuno nag-grounded kasi daw ano daw posible kung nagliyab na yung dump truck o nag-apoy na hindi siya nakatalon. Kaya nga po sir. Oh, yun ang Pero hindi naman naka-on yung dump truck sir. Paano mag-grounded yung mga wire? hindi ang malaking ano doon ba, ang katanungan. Kahit gaano kakalasing kung siyempre mag-init yan eh. Mag-apoy yan eh, mag-init. Siyempre hindi siya makaramdam ng init. Siyempre kung makaramdam siya ng init, tatalon yun siya. O bakit hindi siya nakatalo? Siyempre, ano ba yung dump truck na yun? Siradong-sirado? Kaya nga po. Matingala gani kasi kay pagkabunta kita gyud yan tin katang ang pagsaka ato gipasaka na to siya sa gikating tong CCTV ba gipasaka. Kaya akong bana sir sa tuon ma'am bakit ako sir saksi ko sa kumbara sir mahubog nagkuan sir sulod gyud sa backseat manglak pagid na sir. Pero ang tingala ko ato nakagawas ang tiil nakaana siya sa Baka inilagay lang siya doon sa front seat. tinira na ngayon sa baba bago nilagay dun sa babaw kasi apiki na ang paglagay sa ano sir sa manubila sir. Baka pinas lang na sa baba, Pinas lang na dun. inakit sa taas yung katawan na wala na. Bakit pag sila sir wala nang buhay yung tao, wala nang ganon doon. Kasi siyempre kung may apoy yun, talagang sisigaw yun. Opo. Kasi init eh. Sumabog yun sir, sumabog. Bakit walang tao talaga na ano. Tapos ang sabi pa nila, parang kawawa ko no yung asawa ko. Tapos pagkita taraw nila doon sa ano na nakaganon yung asawa ko. Itinulak pa nila, hindi nila kinuha daw sir. Tapos parang aso na tinulak doon sa baba ba na Nilaglag lang. gamit lang ng stick ba ng Parang sinungkit lang siya. Sinungkit para malaglag. Opo. Inanang ano sila parang natakot kasi para ko nung sinunog na. Dapat nung kumuha nung patay na katawan ay yung mga taga yung rescuer. Yun nga po, yung suko tapos Suko, yung pulis. investigation. Pero bakit walang nangyari yung sinabi lang? Tsaka mag-imbestiga, kukuha sila ng impormasyon kung ano ba talagang dahilan o ano yung sanhi sa pagkasunog. Wala din. Wala din. Ay, Diyos ko. Hindi nga ako makapaniwala sir sa ginawa nila. Parang yung kaya pala sir, nung trabaho ko 3 araw pa lang ako sa Valencia diyan sa Robinson Pakuan. Bakit may tumawag sa akin? Parang kabado na ako ba? Pero alam mo sir, nung doon ako sa may trabahoan ko, tumawag pa yung asawa ko sir alas 9 banda. Ng gabi? Alas 9 gabi banda. Sabi niya, tapos tumawag siya, sabi ko, hello B, unsa man imong toyo dyan? Ani-ana siya sa kuha sir, B. Tapos wala na itingog din sir. Wala na. At tumawag pa siya sa'yo bago Tumawag pa siya. bago nangyari? Bago nangyari. Alas 9 ng oras ni sir. Yan na siya, B. Unsa man B, unsa day problema? Wala na dahil tingog sir. Pag ibunalan na to ba nga, di na makait ba? Pero nung sabi mo kahapon may palo dito sa batok. May bitak dito yung sa batok niya sir eh. Sa ulo? Yung kung masunog ba ang tao sir, may bitak ba? Depende kung tiningnan yung dito, yung tangkugo ba, ali sa ulo, kung naibuak, Dito, may bitak dito sir. pinalo siya. May bitak nga. Baka pinalo ng matigas. Sabi nga ng bayaw ko sir, kasi yung asawa ko ano yun, makalaban pa yun kung isa lang katao ang tumira sa kanya. Kasi mabait nga tao yun. Kasi yung tumira sa kanya sir, pag hindi rin titirahin yung asawa ko, sila naman ang managot kay boss. Ayun ang akin lang sir, kung may kasalanan man yung asawa ko or ilagay natin na nagnakaw siya ng krudo sir, butang natin nagnakaw siya ng krudo kasi yun ang husga sa mga tao niya na tapos report sila kay bossing na si bossing kay motuo man gyapon din siya na sir nga
pa among grado among busing sir. Matuod din siya mga sul-sul bitaw sir nga di tinuod. Uday ito nga nahitabo na sa iyaha. Ikuan dapat kung makasala manggali akong bana sir. Putbulon niya sir. Dili niya husgaan nga patyon. Oh. Ana putbulon niya kung nga siya ganay sa akong bana ana ra. So unsay imo ipanawagan karon te para sa hustisya sa imong bana? Oh. Ang ako lang gusto nga matagaan ng okay ra Bisaya sir. Tagalog lang para masabtan po. Manawagan ko sa inyong tanan kung kisa may nakakita o si Rabi Idol Tolpo ba nga gusto jud nako nga mabigyan ng hustisya yung asawa ko. Hanggang ngayon di pa nakukuha yung hustisya nangyari sa kanya sa pagsunog sa kanya. Kawawa yung anak niya, 3 years old pa. Kinuhaan niya ng ama. Tapos wala silang awa, pinatay nila. Walang kasalanan yung asawa ko. So ito lang basta ma-advise ko sa iyo, huwag ka munang umuwi ha. Huwag ka pong mag-alala kasi habang andito kami ay mag-update ako, maghatid ako dito ng kung ano yung dapat ihatid. So may mga sponsor naman po tayo na mababait. So handang tumulong. So baka isa ka sa matulungan. Nag-umpisa na nga to. Oh, nag-umpisa na. So may dala kaming pasalubong sa inyo. So pakikuha dong. So yan, may dala tayong pasalubong. Unahin mong itlog dong. So yan. Ayan. Ito te, bumili tayo ng isang tray itlog. Ayan, ipag-ibigay dong. Ayan. So mayroon pa isang karton te. So bali yung nabili ko ngayon ay nasa 1,900 plus. So yan nun. So yan, pakibuksan mo lang te kung sibuksan mo te. Sibuksan mo te para makita mo yung ano mo. Nandiyan na yun. Para nandiyan na yung ano mga dilata. Ay, okay lang. May mga dilata yan. So yan, so ayan te, tingnan mo, tanggalin mo sa ano, ilagay mo dun sa ano para makita kung ano yung mga laman. Oh, lagay mo diyan. Oh, yung mga sabon ihiwalay mo na nasa ilalim para di mangamoy. So ang nagbigay niyan si Ate Elizabeth Hansen. O magpasalamat kay Ate Elizabeth. Maraming salamat po Ate Elizabeth. Then salamat po sa imo Sir Edith. Pasalamat kang Ate Elizabeth. Sige. Ate Elizabeth, maraming salamat po sa tulong ninyo. Karon na namin pagkaon nga. Di namin mapasumuhan. Oh. Salamat kayo. Makabili ka ba ganyan te pag ano, pag ikaw lang? Salamat di ako magpabili ng ganito kadami kasi budget lang kasi yung talagang pangkain namin sir. Ano bang binibili niyo pag ano, pag may pera ka? Pag ano, yung kasi yung padala na asawa ko sir kasi may utang kasi kami kunti lang naman yun. Magkano yung utang mo? Matagal na hindi namin nababayaran. Yung babae dito 1.5 yun, October 5 sir na. Sobrang gitip namin sir, hindi nababayaran kasi bagong panganak kasi tapos ano yung pagpanganak ko 12 milyong pera ko tapos panggastos lang sa pagkain bako lang pa. Di umutang ako doon kay ate tapos hanggang ngayon hindi pa nababayaran kasi gipit nga hindi lang pangkain sir ba. Tapos dito ako umutang may 1 to rin ako utang dyan. Ilan ba lahat utang mo? Lahat? Dito 1.5 tapos 1 to dito sa So to 7. Ayan mo natin, kung may grasya tayong darating, mabayaran din natin yan. So sa ngayon, te, yan lang muna may ibigay ko ha. Galing yan kay Ate Elizabeth. Salamat tayo, Ate Elizabeth. So sana ipag-pray natin yung mga sponsor na laging healthy yung katawan. Kasi kung dahil sa kanila ay, yun nga, naiabot namin sa inyo po yan. Ay, Diyos ko. Tanggal natin kay para di mga mo yung sabon man sa ilalim. Oh, meron na sabon diyan. Ano na yan te, 1 month. May gatas ka na. Asukal. May mga dilata pa diyan. Oh. So nagsisi ka ba te na nakapunta kami dito? Ha? Sabi nga ng asawa ko siya,
nahiya daw siya. Sabi ko, hindi naman yun, hindi naman hiya yun kasi hindi naman dapat ikahiya yun. Pasalamat nga tayo kasi merong tumulong sa atin. Mm. Tapos nahiya kasi siya, inaway niya ako, sir, pero okay naman. Sabihan siya ng mama, tanggalin mo yung hiya mo, Cedric, lawa pa ng mama niya. Tanggalin mo yung hiya mo. Okay, may na. Tanggalin mo yung hiya mo kasi tinutulungan ka na ng salamat ka sa Ginoo nga nanay mo abot na grasya. Salamat di po, sir, nga tabangan niya sa among kalisod. So ang problema nato karon ang inyong balay. So sana ay may makapansin sa inyo. Basta advice ko nimo wag ka munang uuwi ng Bukidnon, ha. Dito ka lang muna. Dalaw-dalawin ka namin. So kasi kung uuwi ka doon, di natin alam kung ano yung mga plano doon sa kabila, mapahamak ka. So problema na naman. So dito ka muna. O dito ka muna, wag ka munang uuwi doon. Kung simba ko mag-uuwi ka doon, parang hinatid mo lang yung katawan mo doon, wag ka munang uuwi. O dito ka na lang. Para safety kayo. Kung doon kayo, mas malapit ka na doon. Dito ka na lang. So hindi ko naman sinabi kung anong address ka. Hindi ko naman sinabi kung sa anong address dito. Pero yung nakakilala ng mukha ko, yung taga Ipasugong, kilala kasi lang kasi trabaho kasi akong gasolinan, sir. O, basta yung advice, ilang buwan na ba yung tiyan mo? 6 po. 6. Tapos Ay, 3 po. 3, pastilan. Basta last na yan, tiha, wag ka. Ilan na ba yung anak mo sa pangalawang asawa? 2 na. Opo, 2 na. Yung maliit, yung karga-karga ni ano. Tapos ito yung bata na Yung papa niya. ang papa niya yung sinunog. So ito na yon. So ito yung, alam ba niya? Yung papa niya. Oh. Yung sinabi ko kasi hindi nga siya pinakita nung yung hinaya pa siya, sir. Gusto niya tumingin sa papa niya, hindi talaga niya nakita kasi tinakpan na po eh. Walang sa amin dun sa papa para makita talaga. Sabi daw kasi ng lawas, bawal daw yun nga nasunog daw tapos bawal daw tingnan. Sabi naman nila, sa kung sunog daw. Ang bata gusto niya makita yung papa niya. So maya na lang siya habang ihaya yung papa, sir, bayot siya dito kay matawa raman to, sir, kung bayot yung anak. Talang gabi kayo niya, sir, pero giwadaan man og sayo ni. Pero ang bilis mo nag-asawa, no? Hirap na. Siguro, naintindihan naman kita, te. Naintindihan naman kita. Gusto mo kasi, siyempre, may anak ka na. Paano mo buhayin? Opo. Gusto ka may katuwang. Pero sana naman yung, wag ka muna ng anak. Pag mailabas mo na yung bata na yan, mag-control ka na. Ha? Waslik lang sa bongbong. Pastilan. Ay, bata pa kasi yung asawa mo, no? Nag-chat-chat pa siya sa akin kagabi. Nag-chat siya. Tapos dinilit niya. Oo, nag-chat siya sa akin. Kasi yun, sabi niya, ano ba yung yung pangalan ng vlogger? Di bandang uli, nakuha na siya, okay na siya, ay pasalamat po siya. Oh, ngayon sabihin mo ngayon kung ano natanggap mo. Sabihin mo sa asawa mo, makita mo niya to. Oh. Then, balik na po ang vlogger nga nagtabang sa tuwapi. Na yung ipamalit diri mga noodles, gata, sugar, asin, dilata, itlog, mga sabon. So, worth of 119 yan. Kulang-kulang 2,000. Tayo, sir. Sa tanan nagtabang, salamat din. So, sa next balik ko, bigas. Kasi may bigas ka pa naman eh. Opo. So, may shampoo ka na. Yung tubig dito, magkano naman mantin sa tubig? 70 lang po. Mura lang. 3 buwan pa ako nagtrabaho. Mura lang. Opo, 70. Minimum mo na siya, sir. Mura lang yung tubig ninyo. Dati, kumukuha kami dyan sa balon. Nanalo kasi ako ng swertes kaya pinaulit ko na agad para Tsaka ate, ganito ha, lahat naman kasi mga vlog ko ay sinasabihan ko nito. So sana wag kang magalit. Kung gaano man tayo kahirap te, maglinis ka sa bahay. Yung mga tambak sa bahay mo, ayusin mo. Kahit mahirap tayo, basta maglinis ka lang. O maglinis ka, itong mga kuwan dito, linisan mo. Tsaka pag uwi ng asawa mo, may advice ko sa inyong mag-asawa, kung marunong siya ayusin itong mga bubong, sa ngayon, hindi pa ako mag-decide na pabahayan kayo. Kasi hindi naman ako mayaman na vlogger. So kung makahanap tayo ng sponsor o handang tumulong sa inyo hanggang matapos, kung makahanap tayo, salamat. Pero sa ngayon, hindi muna ako magdesisyon na
bigyan kita ng bahay. So habang hindi pa kayo napansin, so ito nga, pabalik-balik ako sa inyo kasi ganito man talaga ginagawa ko para hanggang mapansin kayo ng sponsor. O, yun nga, wala ka pa bang sponsor. Kahapon kinausap ko yung sponsor ko, si Ate Elizabeth. Yun, nagpadala agad. So yun nga, binili ko sa inyo ngayon. Salamat. Oh, para may pang ano kayo kasi nakita ko talaga yung sobrang hirap ninyo. Umakin nyo yung nung isang kahapon, nung isang gabi wala kayong bigas. Okay, kasi aga pa lang wala na kaming bugas eh. Kaya yung ginawa ko nung ano pa yun, gabi pa yun yung kanin. Di, 2 beses namin ito hinati. Pang umaga tsaka tanghali. Oh. Kahit wala na akong makain basta mauna lang yung 2 bata. Kasi kawawa yun sila pag ano. Siguro sa 3 kainan sa isang araw, ano ba, 2 beses lang kayo kakain. Oo, kasi nga, yung 6 na kilo, tinitipid ko kasi sir para umabot ng Sabado para hindi lumaki yung utang ko. Ito na yun. Ilan ba kayong kakain dito? Ano, 4 kami yung kapatid ng asawa ko. Pero minsan lang yan kumakain pag ano. Halimbawa, pag wala talaga kayong bigas, ano yung choice mo? Yung ano bang kainin ninyo? Yun nga, saging yun. Saging dyan sa likod, Kaya ka nang ma-reject, mga reject. magkuha dyan. Yun lang yung lagay sa tiyan mo. Ilalaga namin. Pero mahiya kasi ako manghiram ng kapitbahay kasi ayaw ko rin sabihan na yung asawa ko na walang makain ba ganun. Oh. Umiiwas ako na ano, baka alam mo na sa ma-reject. Ano bang pangalan ng asawa mo? Si Jan Cedric. Jan Cedric. Ayan, apelido Ribas. Sino ba Ribas? Kanto siya, pero Ribas ginailang middle name. Ang sayo, ano apelido siya? Bahian. Bahian. May Bahian kasama ko sa Buanga dati eh. Si Ryan Bahian. Ganda sa Salvador. So yung mga grocery na yan, taos puso naming binigay. Wala kaming hiningin kapalit. Masaya po kami ate. Anong pangalan ulit mo te? Rachel. Masaya po kami ate Rachel na kahit papano, hindi man karamihan yun na ibigay namin. Masaya po kami na may tao kami na pangiti at nabigyan ng pag-asa. Kasi hindi naman ikaw yung marami din kaming tinutulungan. So hinati-hati din namin yung mga padala. So yan, sa'yo. At least meron ka nang magamit. So hindi naman to gaano kalayuan. Malapit lang naman to sa amin. Mga tagbina na kami eh. So basta salamat sa sponsor kay Ate Elizabeth. So support natin Elizabeth Hansen from Denmark, Europe, no. So paki-subscribe na lang po, baka isa kayo sa manalo kasi every time mag-live si Ate Elizabeth Hansen, nagpapalaro po sila. Gusto nyong manalo ng pera, so kasi libangan nila ay siyempre nasa ibang bansa, so gusto nilang sa Bisaya pa malingaw. So nagla-live si Ate Elizabeth at nagpapalaro ng pera para sa mga taong nangangailangan. So paki-subscribe na lang po, Elizabeth Hansen. So nasa community ko po nilagay ko si Ate Elizabeth para po i-subscribe ninyo. So itong batang isa, itong babae, hindi po anak ni ate ha. Anak po yan sa asawa niya ngayon nung una. Yung original na anak ni ate sa unang asawa, yung sinunog yung asawa niya, yung bata na yan, yung lalaki na yan. So yan yung bata na naiwan sa tatay na yun nga sinunog, sabi ni ate. So ayan, wala ka na bang ibang sabihin te? Yun lang, maraming salamat po sa lahat na tumulong. Oo. Yan sa'yo po Sir Edison. Salamat kayo nga nakaanyo diri sa lugar nga. Hindi kayo. Wala problema te. So ayan, basta maglinis ka te. Linisan yung bahay ha. Kasi yun talaga din yung pinakaayaw ko din na po. Magpunta ako sa isang bahay na nagkalat-kalat din na ano ba. Katulad nito, kahapon daming kalat. So maglinis ka din para naman din sa inyo mga bata. Basta. Saka tama na yung anak ha. Opo, pag sunod balik ko, buntis ka na naman. Mag-control, magbili ka ng smoke. Wala. Mag-trust kayo para ano, hindi mabuntis kasi kung mag-pills kayo, talagang maraming na ano diyan nabuntis. Bipo na lang kasi. Mag-asikaso ka na diyan sa mga ano mo. Salamat kayo, sir. Yan. So yun po yung bahay nila po. Talagang sirang-sira na yung ano,
Yan, kung nakita niyo po yung bubong, ayan o. Okay na ate, na-picture na po ate. So, uwi na rin kami. So, yan po yung bubong nila o. Ayan o. Bulok na po yung bubong, ayan o. So, yun, nabigay na natin yung galing kay Ate Elizabeth. 1.9 plus yung na-grocery natin. Kasi yung iba kasi dito, pang-birthday ni Tonton, pinadalan niya. So, yun pong bahay nila, no. So, sana i-share nyo po para matulungan natin itong pamilya na to. So, ako, hindi ako magsawa lang magbalik-balik dito para matulungan sila. Yun lang guys, at maraming salamat. Shout out sa ating mga sponsor. Shout out pala kay Ate Gina Jackie, Ate Hilin, Gina Managaytay, Ate Rupina, Ate Bisdak, Lolo Woods, Ma'am Charlene Suryo, Ma'am Ridjo, Marvin Burak, G. Hanabon, Janet Disalan, Shawski Vlog, and kay Josie Muta, shoutout din. Magandang hapon sa inyo lahat, no? Sana may i-share natin para matulungan natin yung isang pamilya na yun nga, kalunos-lunos yung bahay. Talagang basa sila bawat ulan. Kasi kung bibili tayo ng trapal, useless din. Bulok na yung bubong, tapos trapal itakip natin. So mas maganda dyan, panibago uli. So siguro kung kanino may lupa dito, magpaalam muna. Yun lang guys, at maraming salamat po kami uwi pa. Baka ulanin kami. Ay. So yan. Oh, nasa tatay kuya. Oh yan. Oh.